Nananawagan si Senador Monbong Revilla Jr. sa kanyang kapwa mambabatas na si Arnulfo Teves Jr. mula sa 3rd District ng Negros Oriental na bumalik na sa Pilipinas at harapin ang mga aligasyon na siya ang mastermind sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Ligamo. Ito ay matapos na ituro siya ng mga hinihinalang hitmen na siyang utak sa krimen na kinumpirma ng Special Investigation Task Group o SITG Ligamo noong nakarang Huwebes, Marso 9. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spelare, tagapagsalita ng SITG Ligamo, na ang naturang mga suspect ay nasa kote sa isinasagawang manhunt operations at nagtapat din ng iharap sa media sa Manila sa pareho ding petsa na talagang si Teves ang nag-utos sa kanila para iligpit si Ligamo. Sinabi ni Revilla na kailangang bumalik ni Teves upang harapin ang mga aligasyon at linisin niya ang kanyang pangalan kung talagang wala siyang kinalaman sa krimen. Nananawagan din si Revilla sa iba pang nasasangkot sa krimen na sumuko na dahil tiyak na malapit na rin silang abutin ng napakahabang kamay ng batas. Bago si Revilla ay nauna nang nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng sangkot sa pagpatay na you can run but you cannot hide. Sa press con kanina ni Secretary of Justice Rimulya, sinabi niya na mayroon silang reliable na o confirmed ng information na actually lumabas na ng US, ibig sabihin nakaalis na ng US. Pero nasa isang lugar daw sa Asia. Ayaw niya namang sabihin kung saan. Ayaw niya namang sabihin kung saan sa Asia. At ang latest pa niyan ngayon, nag-order na ang AFP mismo ng padala na ng dagdag na unit sa Negros Oriental. Grabe, ano? Siguro ina-anticipate ng AFP at ng PNP na magkakaroon talaga ng escalation. Takot na nga daw ang mga tao eh. Kaya, ito na, panahon na ito na magising. Itong mga politiko, kundi na sila ng pangyayari na yan sa Negros Oriental, ang dapat na solusyonan dyan, yung kondisyon na nagkikreate ng ganyan. Diba? Ang mangyayari na naman yan, galit na naman, kinukundi na naman. Ganyan din ang nangyari nung 2009 kay Teves ay kay Ampatuan. 'Di ba? Kinundi na rin yung pangyayari kasi nabigla ang lahat. Lahat, pati si Gloria Arroyo noon. Nabigla siya. Kinundi na niya yung nangyari sa Maguindanao. Pero ang tagal, sino ang nag-create ng mga tulad ni Ampatuan? Ay sila Arroyo din eh. Inalagaan nila si Ampatuan. 'Di ba? Ibig sabihin, yung presidente mismo, yung mga senador, yung lahat ng mga officials ng gobyerno, hinahayaan nila yan eh. Itong may mga baril na ito, ng mga high-powered. Bakit? Si Teves lang ba yan? Baka nga si Abalo sa si Rimulya, marami ring mga baril na ganyan. Kung may lisensya man, high-powered. Ang dapat na may karapatan magdala lang ng mga baril na mahahaba, ang AFP at ang PNP. Di ba? Sino lang ang may right mag-maintain ng sarili niyang security? Yung sarili niyang security ang presidente. Kasi may presidential security group yan. May naka-assign talaga sa kanya. Ang mga officials ng gobyerno, dalawa lang. At hindi pwedeng ang alalay mo na may armas ay private. Magre-request ka ng security detail sa'yo galing sa PNP. Ganun yun. At hindi pwedeng magpalisensya ng baril ng mga high-powered rifles. High-powered firearms, hindi pwede yun. Kasi ang may karapatan lang magdala, lalo ng mga high-powered firearms, ang gobyerno, ang AFP, ang PNP. Yan lang. Ang private persons, hindi. Ngayon, bakit? Si Teves lang ba ang mayroong ganyan? Hindi. Lahat ng politiko dyan, lalo na yung mga trapong politiko, yung mga nagwa-warlord na sa kanyang probinsya. Sino ba ang mga parang mga warlord na sa probinsya? Pag sinabi mong Cavite, Rimulya yan. Di ba? Kaya, ang sitwasyon na nagkikreate ng mga tulad ni Teves, na ganyang maraming mga baril, mga tauhan, political dynasty. Di ba? Political dynasty ang nagkikreate yan. Kaya yan eh, dapat sumpuin na talaga ang political dynasty. Ngayon, mag-aano na naman sila. Ikukundi na nila ang nangyari niyan. Okay, makulong pa si Teves dyan. Pero, marami pa rin politiko dyan. Sabihin natin, sa dami ng politiko na yan, lalo sa Kongreso, lalo ang mga gobernador, lahat halos yan may sariling mga armas. May sariling mga private army ang mga yan. Di po ba? Yan ang totoo. Yan ang totoo dyan. Sige nga, pag Mindanao lang banggitin natin, pag sinabi nating Lanao del Sur, Adjong.
Ay, sa Mindanao lalo na. O, sino ba ang mga politiko sa Maguindanao o sa Mindanao? Sa Bangsamoro, Dimaporo, Adjong, o Manggudadato, Ampatuan, sa mga apelyido pa lang na yan, alam mo nang may mga private army yan. Yan ang totoo dyan. Yan ang totoo. Kaya, yung Tebes, ano lang yan, siya lang ngayon nakasentro sa kanya. Pero maraming mga politikong trapo sa iba't ibang rehiyon na may mga private army, may mga baril. Di ba? Alam mo, si Digamo, sinuportahan yan ni Arnie Tebes noong 2013 nang tumakbong gobernador. Kasi may away pala si Arnie Tebes sa yung uncle niya, si Gary Tebes. Kaya sinuportahan daw ni Pride Henry Tebes at saka ni Arnie Tebes si Digamo. Kaya nanalo ito. Tiningnan ko yung results, 200 plus talaga yung boto ni Digamo. Tinalo niya si Lim Kay Chong ng Liberal Party ni Pinoy at saka si Gary Tebes. Ang sabi daw kasi, sinuportahan ni Arnie Tebes itong si Digamo noong 2013 kasi gusto nila Arnie Tebes mawala na sa eksena si Gary Tebes. Parang sila Arnie Tebes na ang magdadala ng bandila ng Tebes. Pag nawala si Gary o natalo si Margarito Tebes, wala na. Si Arnie Tebes na ang nagdadala ng ano. Pero ang inaasahan nila Arnie Tebes na magiging kasundo niya si Digamo ay itong si Arnie Tebes gusto pasunurin si Digamo. Ayaw naman ni Digamo. Kaya naging mahigpit na talaga yung ano nila. Bagamat sinuportahan si Digamo laban sa uncle niya, pero nagsariling lakad si Digamo eh. O yan. Yan yung nangyari. Kaya makikita natin dito, medyo talaga yung pinagdaanan ni Digamo, binangga niya yung mga dynasty ng ng Negros eh. Linabanan niya yung Lim Kay Chong, linabanan niya yung Tebes. O. Tapos naging governor siya noong 2013. 2016, tumakbo na naman siyang governor. Ang partido niya, National Unity Party. O, panalo na naman siya noong 2016. O, yan yung ano niya. So, pangalawang panalo niya na. 2013, 2016. Yan. 2019, tumakbo na naman siya. Tumakbo na naman, panalo na naman siya. So, governor. Lagi siyang nananalong governor. Yun ang ano niya. Pero, ang naiba nitong 2022, nagtayo na rin ng dynasty. Parang nagtatayo na rin ng dynasty si Digamo. Kasi yung asawa niya, tumakbo ng mayor ng Pamplona. Tapos yung anak niya, tumakbo na rin na board member. Kaya sa totoo lang, yung napapanood nating anak niya, yung dalawang anak niyang lalaki, board member pala yun eh. Kaya ibig sabihin, tatlo pala sila na yung anak niya board member, yung asawa niya mayor ng Pamplona, tapos siya governor. So, natitrete na talaga ngayon yung mga dynasty na parang lumalakas ang Digamo. Pero ang nakikita natin dito, lumaki yung Digamo. Nagiging threat na talaga siya sa mga political dynasty.